Good morning. It's coffee time with God. Yes, amen. Okay. Our gospel reflection for today, Peter's declaration about Jesus, taken from Luke 9, verses 18 to 22. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Once, when Jesus was praying in solitude and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist," others, "Elijah," still others, "One of the ancient prophets has arisen." Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly, and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Son of Man must suffer greatly and be raised. Kasi dito, pinapakita ni Jesus talaga na parang meron yung journey niya, no? Kasi ang tao nung time noon parang yung mga prophets kasi noon parang wala namang ganun kasing hirap na mangyayari sa kanya eh, no? So, parang binibigyan na niya sila ng advance notice. Ire-reject siya ng mga elders, sa simbahan, ganyan, hanggang to that peak na mamamatay pa siya. 'Di ba? So, but, yun yung may positive. And he will be raised. Yun. So, hindi na ngayon, kinontinue eh. Doon natapos, di ba? Pero, nandun sila nagtaka ngayon, ha? He will be raised. O, yun na ngayon yung story ng mga dadating kung paano mangyayari yun. Okay, yung paghahabili ng ating Panginoon, Oo. no? Bago siya bumalik sa kanyang ama. Yun yung magsasuffer siya, mamamatay, pero magre-resurrect. Ang sa akin naman, yung who do you say that I am? Tinanong niya yan at that time na malapit na matapos yung kanyang mission. Si Peter lang ang agad nakasagot, the Christ of God. Ito yung sagot ng meron talagang intimate relationship. So yun ang parang gustong makita ng ating Panginoon bago niya iwan yung kanyang mga apostoles. Okay. So, yung napili mo nga yung who do you say that I am? Maganda yung tanong na yon, no? Kasi nakita rin dito na maraming sumagot, pero ang nakasagot lang si Peter. Ibig sabihin na si Peter nga lang talaga ang nakakaalam. Actually, hindi yung Holy Spirit ang nagbigay sa kanya na para malaman niya yun eh. No, kasama dun yung binibigay ni Holy Spirit. Kaya hindi niya yan basta-basta masabi eh. No, kung wala sa kanya yung basbas ng Holy Spirit. Okay. So, yung ako naman, yung ang message na magandang nakuha natin dito is yung sinasabing yung who do you say that I am? Yan yung una. Kasi ano sa atin yan eh, parang test sa atin. Pag tinanong yan, kunyari ngayon tanongin sa iyo ni God, sino ba ako? Hindi yung sino ba ako si Jesus Christ. Hindi eh. Sino ba ako sa iyo? Parang, sino ba ako sa iyo na para Papel sumunod ko ka sa'yo, yan? para Hindi yung, sino to? Si June Reformado. Tapos na, hindi ganun eh. Yung, ano ba ako sa iyo? Sino ba ako sa iyo? Parang, ano ang value ko sa buhay mo? Parang ganun eh. Ang tanong mo. oo. Di ba? Anong value? Hindi lang yung who
who are you eh, pero ano yung value ko? Bakit kailangan mo kong malaman? Parang, gaano mo ba ako kakilala? Ano ang pagkakakilala mo sa akin? Parang ganun yung tanong. Na pag tinanong sa atin, yun yung magandang masagot natin. Yeah. Kaya ang tanong, binabalik ko. Sa akin, pag tinanong sa akin yun, no, ang sasabihin ko, Lord, nako, bawal umiyak ha. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Mm. Ibig sabihin, the breath that I take, no, sa pagising ko pa lang sa umaga, bigay na niya lahat yan. Hanggang sa makatulog ako, sa kanya pa rin galing. Kaya siyempre, parang mahihiya ka, ano, na gumawa ng hindi tama. Kaya naman, dahil nga tao ka, nagkakaroon ka pa rin ng pagkakasala, mahihiya ka talaga. Pagka binabalik sa iyo yung tanong na gano'n. Kaya sobrang utang na loob. Parang talagang thank you, Lord, that you created me so that I will be able to spend my whole life with you in happiness and in love. Amen. Yan. So ako naman, ang parang message na napipick up ko rito, na importante yung pagkakilala mo sa ating Panginoon, kasi ito yung magbibigay sa iyo ng ng direction kung ano yung mga gagawin mo dito sa mundong ibabaw. But yung higit pa doon, merong kasamang emotion, intimate relationship. Yung love, nandun pa rin yung love. Ang hinahanap kasi ng Panginoon, na kilala mo ko as I have loved you. Ibig sabihin, nakilala mo ko because of love. And yung love na yun ang magpupus sa'yo to do what I want you to do, but with great love. Yeah. Kung paano mo nararamdaman ang aking pagmamahal sa'yo, ganun mo rin gagawin yung mission na binibigay ko sa'yo. Kasi ang kausap ng Panginoon natin dito at the apostles, sila na yung nakahanda ng i-send out ng ating Yes. Panginoon. Amen. So ako, ang nararamdaman ko na rin, no, I am being sent out as an apostle. Kaya importante sa akin, yung guide ko, yung alam ko na nasa likod ko, is somebody who I can rely on. Ano man ang sitwasyon na aking aabutin. So I know God is a mighty God and my Savior. Sinabi ko na nga na, Lord, ikaw yung buhay ko, tapos talagang I worship and adore you and everything, ano. Pagkatapos, ang kagandahan pa dito, kasi tayo, lagi tayong may mga, yung buhay natin kakaiba talaga, no? The more that you worship the Lord, the more that you love the Lord, the more na marami kang madadatnan ng mga cross sa buhay mo, 'di ba? Kaya sinabi niya dito sa ending na siya mismo dadaan sa ganung journey. So tayo, magiging magaang para sa atin kasi siya mismo dumaan doon. And ano ang ending? He rose from the dead, 'di ba? So inakyat siya. So yun yung parang hope sa atin. Now, huwag tayong malungkot kung may problema tayo. Cross natin 'yan. And then darating yung time na iaangat din tayo ni Lord. Kahit nasa kamatayan yun, pero pagka sa buhay ka pa lang at nakilala mo na siya at kasama mo siya, yung cross mo gagaang. Maniwala ka. Kaya lang yan bumibigat kasi hindi mo pa fully sinusurrender yung buhay mo sa Kanya. Yeah. Amen. So, eto, alam mo meron nung bago mag-vicariate yung sa San Martin de Porres, Vicariate Assembly, meron silang 3 question na as parish leader, what do I need to stay hopeful? Paano ka magsuserve sa simbahan? Paano mo ma-improve yun? Sabi ko, I have to focus on where God wants me to serve Him. So I want to be focused. Kaya nga, sa ngayon, ang focus ko is on the family, commission on the family. And sabi, and serve faithfully. Ayun. So, ang faithfully na sinasabi, that is with great love. Talagang punong-puno ng pagmamahal. Tapos number 2, sabi, what can the parish start to do
to bring hope to the community. Ayun, gusto ko yung parang kay Pope Francis eh. Um, Start to walk together in synodality. Yun. So, tapos yung huli, as a member of the community, what can I do differently to respond with hope and action? Serve only one ministry. Huwag masyadong kalat because I cannot focus. Gusto ko talagang, sa ngayon, yun talagang accompany families. Yun lang ang aking service ngayon. Yun na yun. Yun na yun. Amen. Okay. See you again to our coffee time with God. Amen.